lalong-lalo na itong economic crisis na nagaganap at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration because the best politics is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw ho natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything that talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanunood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Saan ho? Ito po ay kakapadala lamang sa akin para lang din ho makita ninyo. Ito po ang projection ng ating ilang araw na lang ho kasi today is December 12. Tapos magkakaroon na tayo ng mahabang mga break papuntang Pasko, papuntang Bagong Taon. Mabibilang na lang ho sa ating daliri yung nalalabing working day o yung meron pang transaksyon, may hanap buhay pa bago po pumasok yung napakaraming walang trabaho, walang opisina, walang eskwela, dahil nga po patungo na tayo sa pinaka-aabangan holiday celebration of the year. Ito nga po yung Kapaskuhan. Next Tuesday, magsisimula na po ang simbang gabi. Usapan din natin yung mga ibang leader ng simbahang Katoliko na hanggang ngayon manhid. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo po at napanood itong short clip video ni Attorney Vic Rodriguez kung saan sinabi niya nga po sa kanyang live na si VP Sara Duterte ay ginagawang panakip butas ng kasalukuyang administrasyon. So para sa akin mga kababayan, maaari talaga nating masabi na si VP Sara Duterte ngayon ay ginagawang panakip butas, no? Dahil nga po itong flood control scandal mga kababayan ay marami pa rin dito ang hindi nakaka-get over, no? Marami pa rin po ang hindi satisfied, no, sa nangyaring investigasyon at yung mga taong nakakulong ay wala man lang tayong nakita, no, na mastermind o talagang mataas man lang yung katungkulan na nakulong dito. At kung makikita nyo mga kababayan yung mga na bigyan o na serbisyo ng warrant of arrest at nakakulong ay mga hindi natin kilala at napaka-imposible na sila lang yung kumilos ng ganito na walang kinalaman yung mga namumuno sa kanila, kumbaga yung kanilang mga heads, no? Nasaan yung mga taong inaasahan natin na malilink dito o yung nalilink dito mga kababayan, kagaya na lamang po ng sinasabi nito ni Saldico, no, na kasama si Presidente at kasama dito si former House Speaker Martin Romualdez, no, na nililink niya din dito sa anomalyang insertion, no, o yung dito sa mga flood control scandal na to, kung ano mga korupsyon ang nangyayari dyan sa gobyerno, ay may kinalaman itong dalawang mataas na namumuno sa ating bansa. So ayan ay talagang hindi natin alam kung aligasyon ba yan o testamento ni Saldico, kasi syempre mga kababayan, hindi pa rin naman natin mapapatunayan yan hanggat hindi pa po yan huhusgahan, no, ng husgado. At tanging ang husgado lamang po ang magbibigay talaga ng hatol kung guilty or not guilty yung mga tao na to. Pero syempre mga kababayan, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala o isantabi itong mga impormasyon na ibinigay ni Saldico, dahil alam naman po natin na napakatagal niya din pong hinawakan yung position bilang chairman ng Committee on Appropriation, no? Kaya talagang mahirap na hindi paniwalaan din, no? Although syempre kinakailangan niyang pasumpaan itong kanyang mga naging salaysay, o ito ba ay may katotohanan o aligasyon laban po dito sa Pangulo at sa pinsan netong si Martin Romualdez, dapat niya talagang patunayan yan mga kababayan. Kaya lamang kung ako ay lalagay sa kanyang sitwasyon ay talagang mapapaisip din ako, no, at
matatakot din ako para sa aking buhay dahil siyempre mga kababayan napaka-risky na niyan dahil, nag-name drop na siya ng mga malalaking, pangalan 'no, including pati yung, asawa ng o first lady na si Lisa Marcos ay naidawit na din 'yan, pati si, Sandro Marcos 'no, at maging itong issue na, pag-question sa paggamit po ng, pinagbabawal na gamot nitong si BBM dahil sa bibig mismo ng kanyang, kapatid 'no, yung, itong, mabigat na aligasyon laban sa presidente at hanggang sa ngayon nga mga kababayan ay pinagdududahan itong ating, pangulo dahil ayaw niya 'no, na magpa-hair follicle test, drug test upang, mapatunayan talaga na clear siya. Kasi kung ako naman kay BBM 'no, kung wala naman talaga akong itinatago, kung wala naman talaga akong ginagawang masama, talagang magpapa-undergo talaga ako kahit naka-public pa 'yan para isampal ko sa mga mukha ng mga tao lalo na diyan sa aking kapatid. For example, kapatid ko si Senator Amy Marcos 'no, na isampal ko sa kanya ang katotohanan 'no, na ako ay, malinis 'no at hindi ako under influence ng anumang, masamang, droga. Dahil alam naman natin mga kababayan na kapag under influence ang taong ganito ay talagang hindi maganda yung takbo ng pag-iisip niyan. Napakadelikado dahil since siya ang ating, head of state, siya ang presidente, hindi natin alam kung ano yung takbo ng iniisip niya. Maaaring magdulot talaga 'tong malaking gulo sa ating bansa at, talagang hindi niya kakayanin 'no na pangalagaan ang, mamamayan niya. Dahil yan yung mandato niya, protektahan ang mamamayan, ang kanyang bansa at paunlarin yung, ekonomiya natin. Pero kung ganito yung nangyayari mga kababayan at nakikita naman natin 'no, na bagsak talaga yung stocks, bagsak ang ekonomiya, maging ang mga negosyante mapa-lokal man 'yan o foreign, talagang hirap na mag-invest dito sa ating bansa dahil nga dito sa malaking, iskandalo ng korapsyon dito sa bansang Pilipinas. So kahit ako ang, negosyante hindi talaga ako mag-i-invest dito sa Pilipinas dahil nga siyempre takot ako 'no, na baka yung perang, i-iinvest ko ay malugi lamang or, mapunta lamang po sa bubulsa ng iilan, indibidwal 'no. Alam naman po natin na ganito ang kalakaran na nangyayari sa ating bansa 'no, puro under the table 'no. Kung wala kang under the table hindi ka makakapag, proceed sa negosyo mo. Hindi ko naman nilalahat pero talagang nangyayari 'yan sa ating, bansa at, nakakalungkot dahil hindi lang naman, iilan yung nagpapatunay yun. Napakarami nating narinig na story na ganyan. Kaya nakakalungkot mga kababayan. Kaya, itong korapsiyon mga kababayan, ito talaga yung malaking magpapa-destabilize ng, administrasyon ng, Marcos. Dahil siyempre kapag nawalan ng tiwala yung taong bayan sa kanyang, pamumuno, hindi mo na mapapasunod 'yan, hindi mo na mapapaniwala 'yan sa kung anong, ibabalita mo o kung ano mang propaganda ang, sasabihin mo ay hindi na maniniwala. Kaya yun yung mahirap kasi kung walang pagtutulungan, wala kang makukuhang suporta sa ibaba mo kahit ikaw ay napakagaling na presidente o leader, kung wala kang magandang suporta o solid na suportang nakukuha mula sa iyong miyembro, sa iyong, nasasakupan, hindi din magiging epektibo yung mga gagandang adhikain na gusto mo. Kaya yun yung ano, the greatest sa ano talaga 'no, nasisira sa, gobyerno o sa administrasyon. Ang gobyerno natin walang problema diyan, nirerespeto natin 'yan mga kababayan. Ang kinakailangan lang natin tunay na reforma, tunay na pagbabago at, paigtingin 'no, yung transparency and accountability para nang sa gano'n itong mga sangkot sa maanumalyang paggamit ng, kaban ng bayan, pondo ng bayan ay talagang makulong at may, kahinatnan yung kanilang, ginawa na pambabalasubas sa pera ng kaban ng bayan. Kasi totoo ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na lahat po tayo ay, tax contributor 'no. Tayo po ay nagko-contribute sa tax kahit hindi ka nagtatrabaho ka, nagdinegosyo ka, lahat po tayo ay may, pakinabang sa bansa. Dahil ultimo yung binibili nating pagkain, binibili nating serbisyo, ay lahat yan ay binabayaran natin. Wala po tayong takas diyan mga kababayan. Kaya malaking bagay na talaga tayo ay, nakikialam 'no. Kaya itong ginagawa nating reaction video ay isang, paglabas din natin 'no ng personal opinion sa mga naririnig natin at sa tulong nga po ng plataporma ni Attorney Vic Rodriguez ay natutulungan po tayo na maunawaan yung mga malalalim na, terminology sa larangan ng politika 'no. Mas inilalapit niya sa
puso ng ordinaryong Pilipino yung diskusyon, no, na tayo ay maliwanagan, maunawaan natin yung mga nangyayari at napapanahon sa ating bansa. Kaya malaking bagay na panoorin natin at suportahan natin itong si Attorney Vic Rodriguez dahil isa siya, no, sa mga tao na nagsusumikap na ipaabot sa atin yung mga kaalaman na dapat nating malaman at hindi tayo tinitipid, hindi tayo sinisensor sa kung ano dapat ang ating marinig. Open itong kanyang platform sa lahat, no? Wala siyang sinisino dito at panoorin natin, no, mga kababayan. Pero ang opinion ko lang dito sa nangyayari pong bagong issue kay VP Sara Duterte ay sana hindi na tangkilikin ng mamamayang Pilipino at doon tayo mag-focus, no, sa flood control scandal, no, na talagang gusto nating mapakulong yung mga tao talagang mga mastermind at hindi lamang yung mga nasa baba kasi kawawa din yung mga yun, 'di ba? Kung hindi naman sila napag-utusan ng mga nasa taas sa kanila, hindi naman din sila gagalaw. Kasi napaka-imposible na gagalaw tong mga 'to. Ano ka? Anong klaseng presidente ka? Anong klaseng house speaker ka? Anong klaseng head ka? Department head ka? Kung ang mga tauhan mo ay binabalasubas ka lang pala, 'di ba? So comment down below mga kababayan kung agree kayo.